Faith without works is dead. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ba nito na ang kaligtasang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ay kailangan natin samahan ng ating sariling mabubuting gawa upang mabuo ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan? Ang James chapter 2 verse 20 ay madalas ginagamit ng ibang mangangaral upang pamalian ang aral ng Biblia na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang kailang ipinapangaral ay faith plus works equals salvation. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng James chapter 2 verse 20? Ano ba ang context dito? Sino ba ang sinabihan? Kung babasahin po natin sa chapter 1 verse 1, ang sabi po dito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So, ang sinulatan dito ni Santiago ay ang 12 tribes na mananampalataya na sa Panginoong Hesukristo. Kasi during their time, ay marami ng mga Hudyong naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa madaling salita, ang isinulatan dito ni Santiago ay ang iglesia, ang mga Hudyong nagsisampalataya na sa Panginoong Hesukristo. At sino itong iglesia? Kung titignan po natin ang iglesia sa Biblia, ito ay kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas at nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya, kung babasahin natin sa Acts chapter 2, verse 47, ang nakasulat po na nagpupuri sa Diyos at nakatanggap ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa iglesia ng Panginoon araw-araw yaong mga nangaligtas. So sa madaling salita, ang iglesia ay kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas. Ngayon, maintindihan na natin itong James chapter 2. Dahil ang sinulatan pala dito ay ang mga mananampalatayang ligtas na sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano ang ibig sabihin nitong verse 20 na faith without works is dead? Ito ba ay nangangahulugan na ang kaligtasang ginawa ng Panginoong Hesukristo ay kailangan nating haluan ng sarili nating good works or gawa para makumpleto ang kaligtasan? Hindi po. Dahil ang gustong iparating dito ni Santiago na ang patay na pananampalataya ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Pero ang totoong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay kusang nagbubunga ng mabubuting gawa. Halimbawa, sa kanyang sinabi sa verse 18, bago mag-verse 20, ang sabi dito, yeah, a man may say, thou hast faith. Meron kang pananampalataya. Sige, meron kang pananampalataya. Sinabi mo, pinapahayag mo na may pananampalataya ka. Pinapahayag mo na ligtas ka. And I have works. Show me thy faith without works, and I will show thee my faith by my works. Ano ang ibig sabihin dito ni Santiago? Kaya mo bang patunayan ang iyong pananampalataya na hindi ka lumalakad sa katuwiran ng Diyos? Makikita kaya ng tao ang iyong pananampalataya sa Panginoon kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan? Ikaw ay nananatili doon sa pamumuhay sa karumihan? Hindi po. Halimbawa, sasabihin ko sa inyo, ako ay may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ako ay ligtas na. Pero nakikita niyo sa aking pamumuhay na ako ay lumalakad sa kasalanan, ako ay naninigarilyo, ako ay nagiinom, at ano pang klaseng kasalanan ang makikita niyo sa akin. Makikita niyo kaya sa aking pamumuhay yung pananampalataya na sinasabi ko na ako ay ligtas na dahil may pananampalataya ako sa Panginoong Hesukristo? Hindi niyo po yun makikita dahil taliwas ang aking pamumuhay doon sa aking pagpapahayag ng aking pananampalataya. Kaya ang nais sabihin ni Santiago dito na ang totoong pananampalataya ay makitaan ng pagsunod sa katuwiran ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, and I will show thee my faith by my works. So bilang mga mananampalataya, kailangan po natin magpatuloy sa katuwiran ng Panginoon sapagkat yan po mismo ang itinuro ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 5 verse 16. Let your light so shine before man that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa ating pagsunod sa katuwiran ng Diyos, ay maluwalhati po natin ang Ama na nasa langit at makikita po ng iba ang ating pagpapahayag sa ating pananampalataya. Ngayon,
Ang kaligtasan po ay wala pong halong anumang gawa. Upang ariin tayong ganap ng Diyos, wala pong halong kautusan. Ang kaligtasan, ang justification, yan po ay malino na itinuro sa Romans chapter 3 verse 28 na sinabi na Apostle Pablo, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ang pagsunod sa law po or sa kautusan ay mabuti pong gawa. Pero sinabi po dito, pinagtitibay, na hindi ito kasama upang ariin kang ganap sa harapan ng Diyos. Dahil malinaw sa Ephesians chapter 2 verse 8 na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ito ay biyaya. At ito ay natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 9, hindi sa magawa na baka ang sino man ay magmayabang. Sa verse 10, yung naligtas sa verse 8 ay nakalaan sa mga mabubuting gawa. Kaya ang sabi sa verse 10, and ye are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So tayong mga mananampalataya ay inilaan upang magpatuloy sa paglakad sa katuwiran ng Panginoon. Upang magpatuloy sa pamumuhay sa mga mabubuting gawa. Hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay nakatanggap na ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ang James chapter 2, dahil ang sinulatan dito ay ang iglesia na, ang mga mananampalatayang ligtas na, sa madaling salita, ito ay justification before men. Pagpapakita ng kailang pananampalataya sa mga tao sa pamamagitan ng paglakad sa katuwiran ng Diyos. Hindi po ito justification before God unto salvation kasi nga sila ay ligtas na. Sila ay iglesia na ng Panginoon. So, malinaw sa konteksto ng Biblia na ito ay hindi tumutukoy sa kaligtasan, kundi ito ay tumutukoy na ang totoong pananampalataya ay sumusunod sa katuwiran ng Diyos. Pero ang isang patay na pananampalataya ay hindi po nagbubunga ng pagsunod sa doktrina ng Diyos at sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Kaya tunay ba ang iyong pananampalataya? O yan ay patay na pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya ay nakakatiyak ng kaligtasan at namumuhay sa katuwiran ng Diyos.